But actually, 2022, ano rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos. Nag-ano lang talaga, nag-unit team to give me the mandate, yeah. Okay. Well, you're giving me goosebumps right now. I mean, just the fact that you actually Grabe naman didn't yan. have a slate. Yan ang pagkakapanalo nitong si Pam Barriquatro bilang governor ng Cebu, isang testamento na ang mga Cebuano mahal na mahal ho itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakikita nyo naman ho sa larawan mga kababayan na yung manok nitong si Marcos Jr. na si Gwen Garcia, yung aswang na yan, yung bakulaw na yan, hindi ho nakapalag dito kay Ma'am Pat Barriquatro. Palakpakan ho natin ang mga Cebuano dahil nagkaroon ho sila ng isang leader na kung saan kahit papaano alam natin kaalyado nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang prinsipyo nakaayon sa prinsipyo nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Di ho natin kilala itong si Pam Barriquatro, basta ang pagkakakilanlan ho natin dyan taga-suporta ho siya nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Dito sa video na to, sabay-sabay ho nating kikilatisin itong si Pam Barriquatro kung ano na ba yung mga nagawa niya sa mga nakalipas na panahon, personal na buhay, lahat ho yan kakalkalin nitong si Ma'am Karen Davila. At dito sa video na to, napanood nyo naman ho yung ating intro, bilib na bilib itong si Karen Davila dito kay Gob Pam Barriquatro. At dito rin ho sa video na to, pero bago ho pala yan mga kababayan, kung bago lang ho kayo sa PH Update, huwag na ho kayo mahiya. Libre lang ho yan. Isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button, nandyan lang ho sa baba. Birthday ko na ho bukas. Birthday ko na ho bukas. Di pa ho ba kayo magsasubscribe? Birthday ko na bukas. Kahit sa subscribe, wala pa rin, ganon. Anak ng toko. Eto na ho mga kababayan. Eto mga maiinit na kaganapan ngayon sa social media. Nako, ano ba nangyari sa ating Korte Suprema, ha? Meron hong post itong si Atty. Vic Rodriguez. Palakpakan ho natin itong si Atty. Vic. Yan na nga ho ba sinasabi natin? Ika nga, walang iwanan. Tuloy-tuloy pa rin ang laban, ha? Muling ipinag-utos ng Korte Suprema na ipagpaliban ang pagdinig sa maanumalyang 2025 national budget sa wala pang katiyakang araw at panahon. Naku, yan na nga ba sinasabi natin? Yung inaasahan nating oral argument na gaganapin sa May 19, hindi na ho matutuloy dahil pinagpaliban ho ito ng Korte Suprema. Ano ba naman yan, Korte Suprema? Ano ba nangyari dyan? Kontrolado na rin ho ba kayo ng mga bangag dyan sa Malacanang? Tayo ay nagtatanong dito kasi dinaig pa kayo ng ombudsman. Ha? Isang file lang nitong si Mangga dyan sa ombudsman, kagad, diningan ng eksplanasyon yung mga pinailan ng kaso sa ombudsman, kagaya nitong si Bonjing, yaang si Torre, yaang si Marbil, di ba? Pinagpaliwanag ko sila, bakit ito? Ang tagal na nito. Ha? Ano pang hinihintay nyo dyan? Nabulgar na't lahat-lahat na ang daming kulang-kulang dyan sa maanumalyang 2025 budget. Ano, palalampasin na lang natin? Paaabutin natin yung susunod na budget season bago natin pag-usapan ito. Baka maulit na naman ito sa 2025-2026 national budget. Kaya naman, kalampakin natin ang Korte Suprema. Dito sa isa na to, meron nang naka-schedule na tawag dito. Naka-schedule na oral argument, pinagpaliban na naman. Kasi, sabagay, napakaraming problema ho ngayon ng pamahalaan, ika nga. Sino ba didepensa dyan sa ano na yan, oral argument? Si Guevara ba? Si Guevara ba didepensa dito? Naku, tingnan ho natin. Sa tingin nun natin, hindi pa handa ang administrasyon nitong si Bangag para depensahan yung mga kapalpakan na yan diyan sa 2025 national budget. Yung mga tauhan nitong si Tambaluslos, kagaya nitong si Stella Kimbo. Isa pa yan, kaya siguro pinagpaliban dahil natalo sa kanyang mayoral bid diyan sa Marikina. Ito, sa ating mga kababayan, makakaasa kayo na hindi natin lulubayan ang kasong ito. At patuloy na ipaglalaban ang interes ng mamamayang Pilipino. Saludo, Atty. Vic. Ako bilib talaga ako dito. Mamamayang Pilipino, nabantayan ang kaban ng ating bansa laban sa korupsyon. Kailangan namin ng tulong ninyo. Mag-ingay at iparinig ang inyong tinig
na kayo ang tunay na agrabyado at interesado sa kasong ito para sa inang bayan, para sa Pilipino. Yan ho ang post, pinaka-latest na post nitong si Atty. Vic Rodriguez sa kanyang FB page. No, saludo. Napakataas ng respeto natin dito sa mama na to. Kahit anumang nangyari dyan sa election na yan, hindi ho siya ang nawalan. Yan ho ang tandaan ninyo. Yang si Pastor Kibuloy. At tayo, proud ho tayo dito na sabihin na tayo sinuportahan natin si Pastor Kibuloy, Atty. Vic Rodriguez, Atty. Jimmy Bondoc, Atty. Raul Lambino, Atty. JV Hinlo, Senator Sir Philip Salvador. Proud ho tayo dito sa PH Update na sinuportahan ho natin yung mga kandidato na yan. Kung ano man nangyari sa eleksyon, nagkaroon ng magic, hocus-pocus, pero sigurado ho tayo, malaki-laki ang nangyaring hocus-pocus diyan sa nangyari 2025 eleksyon. Naniniwala ho tayo na talagang maraming nangyaring kababalagan dyan. Patuloy lang ho tayong mag-ingay at para dito kay Atty. Vic Rodriguez, palakpakan ho natin. Saludo. Maraming salamat, Atty. Vic, dahil nandyan pa rin ho kayo para ipaglaban ang interes ng sambayan ng Pilipino. Kung wala yung mga individual na kagaya nitong si Atty. Vic Rodriguez, wala na ho tayong aasahan. Kagaya ng mga, yan si Soto, aasahan nyo. Naku, ito na nga ho ba sinasabi natin. Yung mga yan, hindi natin maaasahan. Sila Soto, sila Lacson. Hindi natin maaasahan. Ano ba ang naging boto ng Cebu? Ito mga kababayan, nauna itong si Senator Christopher Bongo, Senator Bato de la Rosa, ang dalawa sa malapit kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, solidong-solido, nauna ho sila. Itong si Atty. Jimmy Bondoc, sinundan ho siya, itong si Senator Rodante Marcoleta, at sumunod ho dyan, itong si Camille Villar, itong si Bam Aquino, di ko talaga tayo maniniwala na nag-number 6 yan. Yan ang isa sa mga hocus-pocus na nangyari. Huwag natin kalimutan, yang si Coca, kay isa hong solidong dilawan yan. Dilawan pa ho sa dilaw yan. Paano ho kayo maniniwala na itong si Pia Cayetano matatalo nitong itong si JV Hinlo, taga Visayas yan. Itong si Tulfo Erwin, maya't maya may maingay sa social media yan. Matatalo pa siya ng isang Bam Aquino. At sinundan ho dyan itong si Senator Philip Salvador. Saludo sa mga taga Cebu. Mabuhay ho kayo talagang yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte, kinargat binitbit nyo ho mga kababayan. Sinundan ho dyan itong si Atty. Raul Lambino, JV Hinlo, itong si Tulfo Erwin, at ang isa sa mga kandidato na masasabi ho natin na kahit natalo, taas noo pa rin ho niyang tatayo at patuloy na maninindigan sa ating bansa. Dahil lang pinakitang pagmamahal sa kanya na sambay ng Pilipino, talaga napakatindi. Atty. Vic Rodriguez, pang 11, at itong si Pia Cayetano. At dito sa mga nasa baba na to, puro basura na to. Kiko Pangilinan, dito Lapid, at Amy Marcos. Lahat nung nabanggit natin sa taas, dalawa lang ho ang medyo sumablay dyan. Itong si Bam Aquino, kaya imposible ho yan. Maniwala ho kayo sa akin mga kababayan. Yang mga taga Cebu, nag-Duterte niyang mga yan. Yun ang sigurado natin. Duterte, pattern pa lang Go, Bato, Bondoc. Itong mga boto ni Bam Aquino na to, malamang kay galing dito sa mga kay Pastor Kibuloy, kay Atty. Vic Rodriguez. Yan ang ating hinala dito. Kasi kung boboto mo ng number 1, number 2, yung dalawa sa malapit kay Tatay Digong, at yung isa sa talagang paborito niya si Congressman Rodante Marcoleta, 90% chance na iboto mo yung iba pang mga kandidato diyan sa PDP laban na yan. Kaya talagang rig yan para sa atin. At dito naman mga kababayan, sino ba ang pinakamalaking talonan dito sa nangyaring naganap na huling eleksyon yan sa 2025 national election? Wala akong ibang talunan dyan kung hindi yang si Marcos Jr. Yang mga taga-Partido Federal ng Pilipinas, nag-iiyakan sila ngayong mga panahon na to. Yan ang testamento na ang popularidad at trust at approval rating nitong si Marcos Jr. nag-reflect sa mga kandidato ng Partido Federal ng Pilipinas. Para sa mga taga-Partido Federal, isara nyo na partido nyo. Nako, nakatatlong taon pa lang yung partido nyo, basura na kagad. PDP laban, mantakin nyo. Ito. Tingnan nyo to, PDP laban. Partido Federal versus PDP laban. Administration party, ito yung opposition party. Tingnan nyo naman sunod-sunod. Go Bato, Jimmy Bondoc, Marcoleta, Camille Villar,
Philip Salvador Lambino. Ganyan ho yan, mga kababayan. Ngayon pa lang, sa mga nagsasabi dyan na hindi lame duck itong si Marcos Jr., panoorin ho natin ang pag-aanalisa nitong ano pangalan nitong mama na to? Nakalimutan, si Boy Lamas. Itong si Boy Lamas. Pakinggan ho natin ang kanyang pag-aanalisa kung ano na nga bang sa tingin niya ang mangyayari sa administrasyon nitong si Bangag. Ito. Dilawan pa sa dilaw to. Kumpiyansa ho ngayon to dahil kahit pa paano nanalo yung mga kandidato nila sa liberal. Ito, si Boy Lamas. Pakinggan ho natin, mga kababayan. Everyone was predicting na Alyansa will win big actually. Di ba? Yes. That's ang survey nila. And well, apart from Bongo, of course, and no? Survey, Pulse Asia, SWS, yung mga survey sa mga radyo, survey sa mga anak ng tokwa, no? Lahat ng kandidato maliban sa dalawa, puro alyansa. Bandang huli. Diba? Nangunguna yan si Pacquiao, yang si Abalos, yang si Labinay, diba? Nangunguna yung mga yan eh. Maya-maya yung mga partido federal, puro laglagan. Para sa mga survey. Hindi nagagana yan. Kaya kung gusto nyo maging relevant pa sa mga susunod na panahon, ilabas nyo yung totoong bilang na nakukuha nyo. Huwag kayong magsabagay. Binayaran nga naman kasi kayo. Kaya hindi nyo pwedeng hindi ipalabas, hindi ilagay sa taas yung mga individual na nagbayad sa inyo. Siguro dati walang binayaran na survey form yan. Inaawan nyo yung mga yan. Naknanto ka, lalakas ko sa tao. Nasa airport pa lang, di pa ako nakakalapag. Sinasalubong na ako, tapos sasabihin nyo ganito. well, Bato de la Rosa kept going up in the surveys. Pero consistent di ba, Alyansa? Ano na niya? In fact, they were saying, itong final days, baka magbuhos ng resources yung gobyerno. At lalong tataas yung mga yan. Magiging clean sweep, di ba? What happened kaya doon sa resources? Kahit tayo, sinasabi natin, yung machinery sa dulo ay may dagdagan. Pero parang wala eh. Parang, ano nangyari? Wala eh. Machinery nung kakamping kang nakita natin. Paano, once lang yan nangyari, machinery ng mga kakamping. Machinery ng mga kakamping, yung mga vote counting machine. Recent memory na yung gobyerno sa midterm ay natalo ng oposisyon. Panahon ni GMA. Yan. And GMA was very unpopular then. But there was scandal of that time. Yes. Very unpopular siya noon. Halos negative siya noon eh. Kaya dyan nakapasok si Trillanes. Kahit wala si Trillanes sa 12, kung maalala mo, di ba? Lahat na sorpresa eh. Kahit yung opposition, nakapasok si Trillanes. No? Yun lang yung in recent history na nanalo ang opposition during the midterm. Dahil midterm, very powerful ang incumbent. Yun din ang inaasahan dito. Especially the survey firms. Pero, baka ito yung second time, no? Na yung gobyerno, yung incumbent, ay natalo sa midterm. Baka, no? Dahil hindi pa naman tapos. Pero mukhang papunta ron eh. No? Kapag ganyan ang trend ng yan na nga, mawawala ang alyansa. Meron pa rin spekulasyon na pagpasok ng 20th Congress, magkaroon ng leadership changes in both chambers of Congress. Anong tingin mo dyan sa spekulasyon na yan? Yes, ngayon anything is possible. Dahil Ayan kay Boy Lamas na mismo dati palong-palo yan sa kasusuporta kay Marcos Jr. Ngayon daw, everything is possible, anything is possible. Magkakaroon ng maraming away sa loob, magkakaroon ng finger-pointing, may sisihan, pero ang casualty rito ay yung presidente. He may be an early lame duck. Dito. Early lame duck. Paano ka ba hindi magiging lame duck? Tignan nyo naman ho yan, mga kababayan. Yung mga individual na dapat sana magiging hindi ka magiging lame duck pagka yung solido yung mga kandidato mo. Ika nga pagka nagsona ka, lahat ng sasalubong sa iyo, susona na niyan. O lahat ng sasalubong sa iyo puro mga nasa lineup mo nung pagka-senador, mga senatorial candidate. Yun, hindi ka lame duck nun. Pero pagka yung mga sasalubong sa iyo, Bato, Marcoleta, Camille Villar, ano na rin yan yan si Camille Villar, linaglag siya noong mga bandang huli. Bongo, sino pa? Si Amy, di ko alam. Kailangan pa ba niyang umatid na sona? Hayaan nyo na yan. At posible na yung Pink at saka yung Duterte will be the major rivals sa isa't isa going into 2028. My point.
My point. Ito si Mr. Relto My na Panginoon. point. My point. Diba? Ang ending nito, ang maglalaban talaga ang mga Duterte at Pink, mga dilawan. Ano na yun? Kumbaga obvious na yun. Sa pagka number 2 ni Bam Aquino, siniset na nila yung stage para sa 2028 presidential election. Wala na. Kaya mga loyalista nga, para sa mga ensaymada, pwede na kayong pumunta sa mga dilawan, sa mga pinklawan, kagaya ng ginagawa ni Gadon. Punta na kayo doon. Hindi namin kailangan mga walang paninindigan sa hanay ng mga taga-suporta nitong si Tatay Digong. O para doon sa mga loyalista nga, mga ensaymada, talyanista, magano na kayo, palubog na yung bangka nyo. Sa amin, pinipilit yung palubog, hindi nyo mapalubog-lubog. Anak ng tokwa, kakabiran nyo sa amin. Di ba? Kasi naalala niyo mga Lods, no? Kumbaga sa alyansa, imaginein mo, hawak na sila ng gobyerno eh. 'Di ba? All the machineries, of course, hindi na sila namumblema pagdating sa finances kasi hawak ng gobyerno eh. 'Di ba? Marcos admin eh, yung alyansa eh. 'Di ba? Anong nangyari? Hindi man lang lahat nanalo. Natalo pa ng oposisyon. Ang oposisyon pa. 'Di ba? Sila ang mga PDP laban pa ang nanguna sa pinakamaraming bumoto, pinakamaraming nakuhang boto. Kaya excited ako mga Lods sa darating na 2020. Excited din naman ho tayo. Eto mga kababayan, national media naman yung pakinggan natin. Baka sinasabi sabi nga nitong si Chis Escudero, walang lame duck. Tingnan natin kung walang lame duck. Kasi itong mga itong mga national press na to, sinusubaybayan nila ang pagtatrabaho ni Bangag. Sinusubaybayan nila kung paano magiging takbo ng politika sa Pilipinas. Dahil nga naman yung ginawang skandalo nitong si Bangag dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang napipintong impeachment trial nitong si Vice President Sara Duterte diyan sa Senado. Pakinggan natin itong mga mga international media kung ano yung tingin nila, nababasa nila sa mga kaganapan ngayon sa ating bansa. So what are we to make of the results of the Philippines election? Well, they're certainly not great news for President Marcos. Usually, incumbent presidents in the Philippines get most of the senators on their slate elected, but this time, only half of those backed by Mr. Marcos won, and he needs those votes if the plan to impeach his great rival, Vice President Sara Duterte, is to succeed. Also, some of the candidates backed by her and independents got a lot more votes than those in the Marcos camp, suggesting falling popularity for the... Pati yung mga national media, international media, alam nila na lame duck ka na, Marcos Jr. Falling popularity, naku, yari ka dyan. Pagkaganyan na yung mga balita sa'yo, ibig sabihin, pati yung mga kaalyado mo sa ibang bansa, magdadalawang isip na, naku, yari tayo dito. Di tayo pwede dito kay Bangag. Nagdodroge yan yari tayo dyan. Diba? Hindi pwede yan. Di tayo pwede dito kay Marcos Jr. Punta tayo dito sa mga dilawan. Ano mangyayari kay Marcos Jr.? Nako, yari ka dyan, Brad. Pagka binitawan ka na ng mga kaibigan mong mga kano. Natural. Kung ako, kasama mo ako, nasa ibang bansa ako, yung tipong may interest ako sa Pilipinas at kinakausap kita at nakikita ko, naku, popularidad dito, bumabagsak. Baka yung mga interest namin, dito, makompromiso. Hanap tayong medyo mas malakas. At hindi sila pwede sa Duterte kasi Duterte, Filipino first yung independent foreign policy. Hindi kagaya nitong mga pinklawan at dilawan, mga loyalista nga, yung mga talyanista, di ba? Yung mga yan, basta kung nasaan yung pera, pagkakapirahan, doon yung mga walang yan. Siyempre, baka hindi nga matapos itong susunod na taon, yung 2026, baka ilaglag na ho ng mga kaibigan kuno na bansa nitong si Marcos Jr. ang kanyang administrasyon at magganap na ng ibang kakamping para sa napipuntong 2028 presidential election. Natural na ho yan. Kakatapos pa lang election, pinag-uusapan na naman 2028. Yan ang sistema na meron tayo Kung ayaw nyo pala ng ganito, di palitan natin yung sistema. Ganun lang naman kadali yun.
Ang sistema natin nakaset pagkatapos ng eleksyon, kumbaga tinitignan na kung anong magiging dynamics ng politika sa susunod na election. Yun ho ang 1987 Constitution. Ngayon, kung ayaw nyo pala ng ganito, edi magbago tayo. Charter change tayo. Federalism tayo. Ganun lang naman yun. Tuloy. President. So in the remaining 3 years of his term, Mr. Marcos has to restore his popularity at a time when the economy is not doing well and Nako, pinipressure ka na ng mga puti na to, bangag. Kailangan mo daw i-restore ang iyong popularity. Kung baga sinasabi na nila anong kulang sa administrasyon mo. The future is not looking good for you, Mr. Bangag. Yari ka dito, brad, may kaalalagyan ka ngayon. tried to persuade at least 2/3 of the senators to back impeachment. That's a tall order. If impeachment fails, well, Sara Duterte is still the front runner to win the next presidential election, and few doubt that she would use the authority that she got being president to go after the Marcoses. Anak ng tawa, buti pa tong BBC na to. Alam niya kung anong dynamics ng politika, pero itong si Chis Escudero nagtatanga-tangaan pa rin mapanggang sa ngayong mga panahon na to. Di ba? Yun na talaga ang dynamics ng politika sa atin. Pagkatapos ng midterm election, yun na ho ang larawan na nakikita ng mga karatig bansa natin. Pero yung mga politiko sa ating bansa, kagaya ni Chis Escudero, nagpapaka-virgin effect pa. Panahon na para magtrabaho, dapat ganito, dapat ganyan. Loko-loko! Eto, real talk ginago nyo kasi yung mga Duterte. Yun. Pasensya na ho sa salita Ayaw natin magmura, pero doon lang ho natin mailalabas yung mga salita na kung ano nga ba, kung paano natin maisasalarawan ang ginawa ng administrasyon na to sa mga Duterte. Ginago ng mga oy, Chis Escudero, makinig ka, visit ka. Ginago ni Marcos Jr. at ni Lisa Araneta Marcos sa mga Duterte. Kaya tayo umabot dito sa punto na to na kung saan ang sambayan ng Pilipino, imbis na kagalitan si BP, mas lalo pa siyang minahal. Punta na ho tayo dito sa interview nitong si Governor, Pambari 4, dito kay Ma'am Karen Davila. Isa sa mga kumbaga natin yan idolo. Idolo natin yan idolo. Idolo natin yan kahit minsan medyo sablay yung mga tirada niyan ano ho yan. Ika nga legit. Ito. Rekta ho tayo dito kay That's right. Oo. Pam. Okay. At paano ka napasok sa politika? Okay. Because at one point, you were Secretary General, I believe. You can correct me. You were with the camp of President Marcos Jr. And then suddenly you're endorsed by President Duterte. How did you get in the camp of Marcos Jr. and then move? Yeah, that's a very good question. Di ba si President Marcos, he ran with PFP? Yeah, yung PFP kasi DDS yun organization. Naku, yung PFP pala, DDS yun. Meron pala tayong DDS candidate dito. Ito sila, Ito sila. Yan, mga DDS, PFP, Partido Federal. DDS pala yung Partido Federal. Hindi naman pala yan. Duterte supporter ho pala yung mga na yan. Yung PFP, Partido Federal. And I belong to MMRD, which is very active sa PFP. So when nag-unit team, si Inday Sara ran for vice president. So I was asked to stay sa PFP kasi mostly naman yan mga Duterte, mga DDS yan. So that's how I ended up. But then after they won, so I left PFP. Kasi hindi kami pinansin, walang nangyayari. So I left and I was asked to join PDP Laban. Bao, what do you mean hindi kayo pinansin when you were supporting President Marcos Jr.'s party? What do you mean na hindi kayo pinansin? Walang tulong talaga yung mga tao dito, yung mga tao ko when I was Secretary General sa province of Cebu, no? Wala, after he won, there was no presence here. It was the OVP who was helping our group, no? So yung alam mo naman yung sa mga probinsya. Meron nung pattern nitong administrasyon na to. Tanggalin ko na to. Merong pattern tong administrasyon na to nung pagkapanalo, lahat ng tumulong sa kanila ay kinalimutan nila.
Di ba, nakuha niyo ho ba mga kababayan? Pati yung mga OFW, yung mga grupo na tumulong sa kanila, kinalimutan nila. Parang yan nangyari na yan dyan sa, dyan dito kaya naman Pambari 4. Ang tumutulong lang daw sa kanila, pagkapanalo nitong si Marcos Jr. at itong si VP, katangay-tangay itong si Vice President Sara Duterte. At basta naman sa mga nakikita ko dito kay Pambari 4, sana atin lang naman dito, wag mong paboran yung kung sino-sino, kung ano lang ang tama, yun lang ang atin dito. Gawin nyo lang ho ang tama. Kailangan nila ng mga medical services, yung mga funeral, yung mga gano'n, mga tulong. Wala talagang walang tulong sa amin. So it was the office of the Vice President who was helping us. Kasi unity me in that time. So yun, nakita ko talaga na hindi kami inaasikaso. So sabi ko, walang mangyayari dito, kawa yung mga tao. So that's why I left PFP. Okay. So when you left and you went to PDP Laban, no? PDP Yes, Laban, yes. tama. It's, how did you tell Vice President Sara Duterte or even former President Duterte, alam mo, maglalakas loob ako, lalabanan ko si Gwen Garcia? Sinabi ba nila, Pam, di mo kaya yan? Ba't mo gagawin yan? How did you do that? It started with a siege sa KOJC, no? So, ang dami mga rallies noon, and that time I was active with Maisog, that group of Vic Garcia, because if you remember, Vic Garcia was also Vic Rodriguez. Ikaw naman, Madam Pang. Biglang naging magtita itong si Gwen Garcia at itong si Atty. Vic Rodriguez. Yes, was also with PFP before. So he was my boss when I was with PFP. So we left around the same time. So yun, that's what it is. Yeah. So yun, I was very active and I was in the rallies in Luwasang Bonifacio, if you remember that. So doon ako nakikita ng mga taga PDP. So they asked me, why don't you run for governor of Cebu? So doon yun na-start na-discover ako sa taga PDP. So they endorsed me to... Is it fair to say, kasi wala ring kandidato na ang PDP Laban na maglalakas loob labanan si Gwen Garcia? Correct. So that's why I was asked, no? So iniisip ko naman na I was appointed also by the Duterte administration as a board of director for Land Bank Resource and Development Corporation. So I was telling myself, ang kapal ko naman now that they need me and I won't be there for them. So as a loyalty to the Duterte family and the administration, so I agreed to run. At saka I was Mayor Mike Rama of Cebu, who was the vice president of PDP. He consulted Mayor Nito Dorano, the Dorano clan. So they were agreeable and favorable na ako ang mag-run sa Cebu. Okay. Now, Gwen Garcia, of course, the family is an incumbent for many decades now. I think, is it right to say more than 30 years? I think 20 years, Karen. 20 years. Okay, I apologize for that. 20 years. So they have the machinery, the money, and this midterm elections, not a lot supported, no? The Duterte candidates financially. It was very difficult for business. How did you run? Where did you get the money? My husband was my biggest funder. Okay. I'm just lucky. So, tama pa to, mayaman po asawa niyo, ma'am. Something like that. Yun na yun. Modesty aside. Grabe naman. Big time pala tong si Ma'am Pambari 4. Ibang klase pala tong Ali na to, ha? Akala ko siya, kasi pagkakaalam ko yan di ba? Yung naririnig natin yung siya, flight attendant siya ng Cathay Pacific. Pero yung asawa pala niya, naka-jackpot pala tong si Madam. Naka-jackpot? Jackpot itong si Ma'am Pambari 4. Ibang klase. Hanip ka, Madam, ha? Matindi ka pala. Meron ka palang natatagong ika nga, malupit ka. Pero kinailangan nyo bang, ewan ko, magbenta po ng property? Wala naman. Hindi naman. Wala, nothing like that. Wala akong utang when I finished my campaign, and hindi naman ganun kalaki yung nagasto ko, no? So compared to my opponent, I heard. So I tried to keep a very lean campaign.
No. And you know why I think this is important? For people to ask candidates and for people to know how much a candidate spent. Kasi kung ang kandidato gagastos ng bilyon-bilyon Nako, para Amy manalo, Marcos. babawiin din nila yan Correct. kapag nakaupo na. Correct. Naku, That's Amy that's Marcos, absolutely siya rin correct. Kaya ako Amy talaga hindi Marcos. ako nang tumatanggap ng mga donations. Yeah, so yung mga donations You didn't fundraise at all? not Wow, cash, wow. but yung mga tao, ang daming nag-donate sa akin ng mga tarpaulins, mga t-shirts, yung mga ganun lang, mga paraphernalias for the campaign, but nothing, major. Okay, so now you are governor-elect, and of course you were in foundation work for a long time. Itong She Smiles, which is Simply share. Simply Share. I'm sorry, Simply Share, Yeah. and it's a noble effort. I have to say, no, to get yung excess food, walang tapon, at yun ang Matindi i-share. Ano po ang trabaho ng asawa niyo? Oh, my husband is a global strategist. Yeah, he's a global strategist. He's a Harvard and Wharton graduate. But he's retired already. Yung Wharton na graduate, hindi kagaya ni Kiko po. Yung pangalan to, si Marroas baka Wharton Marroas style. Diba? Wharton, di naman pala Wharton. Pag naririnig natin yung Wharton na yan, pumapasok sa atin si Marroas. Nasaan na nga pa si Marroas? Nasaan na nga ba? Ba't di siya tumakbo ngayong election? Sayang naman na siya. Kung di siya kung tumakbo siya, baka nakasundot din siya kasi maraming nangyaring magic dito sa 2025 election. Yeah, he used to work as a global management strategist for Fortune 500 companies. Oo, so may negosyo po ba? Kayong dalawa? Yeah, not now because he's already retired, but we have properties abroad, and we made some substantial funds when he was working Oo. active Very in the good. finance. So, kumbaga, transparency dapat, no? So, kumbaga, you both made your wealth and your husband in the private sector. The properties are relatively abroad. You clearly have a home in Yes. Cebu for you to Yes. run. The Yes. question now is this. What kind of leader will you be? Naku, yan naman. You broke at that. Yeah, Karen, I want to empower, not overpower. Kasi I have the Cebuanos must probably have too much of that, overpowering and controlling, egocentric, narcissistic leadership. I want to do away from that. Oo. Yung mga word na ginamit nitong si Pambari 4, Gwen siya, Gwen eh. Egocentric, narcissist. Yung sinasabing Gwen, parang tunog Gwen lang. Ay na, walang Gwen lang ang tunog. So no more narcissistic leadership. Like, define that. Was Gwen Garcia narcissistic? No, I didn't say that. Well, I'm asking. Is that what you Yeah, meant? somehow, because for me, it's not about me, it's not about the governor, it's about the people of Cebu. Kaya my theme of the campaign is Kamo ang Cebu. You are Cebu. It's not about me. Now, do you plan to conduct formal audits, formal reviews? So the Office of the Ombudsman has suspended actually former Governor Gwen Garcia. This is the third suspension she's had since 2012, which she has defied, right? Complete Yes. defiance. So this is the third. Do you plan to investigate or conduct audits Yes. into okay, go ahead. Which ones? Yeah, that's my intention before I get into the capital to do audits. Yeah, in capital and also around the municipalities of Cebu, the province of Cebu. Okay. So that, go ahead, Karen. Sorry. No, please, ma'am, go ahead. Go ahead. Yeah, I want to do that, for the sake of transparency. Grabe yung nangyari kay Gwen Garcia at ang nangyari dito kay Marcos Jr. Bagsak ang kanyang approval at translating, nag-reflect ho dito sa isa sa mga bataan niya diyan sa Cebu, yang si Gwen Garcia. Wala ho talaga mga kababayan, kahit sa mga kandidato, kahit sa pulso ng sambayan ng Pilipino, sinusukan na ho talaga itong si Marcos Jr. At ito yung sinasabi natin dito, huling Marcos na yan, ika nga. Kung yan si Amy, nakalusot siya, good for her.
Pero ang sigurado ho natin dito, matatapos din naman yan. Pagkatapos niya, tapos na termino niya. Night-night na siya, pahinga na siya noon. And accountability. So dapat, before I get into the Capitol, I would know what I have and what I can work on. Okay. Now, the ombudsman already issued a suspension based on, I believe, one of the rivers, no? Yeah, rivers. Yeah, that doesn't have an environmental compliance certificate, and yet former Governor Garcia gave a go signal. Disilting po ba yun? Is it what was with the river? I think walang ECC daw. Walang ECC, walang environmental compliance, no. So kaya nagsu yung I don't know the basis of the case talaga, but I know the people who filed it, from Pero afar. May iba pa bang proyekto na iimbestigahan nyo? Yes, we will do that. There will be a lot of projects that we have to investigate. Kasi ang daming reports. All right. Would you be able to name some? Would you know now? Yung yung case ng Apo ngayon na pinasirado, pinag-close niya. Yeah, we have to look into that because according to them, they have ECC and yet pinasara, merong cease and desist order. So that's another project that I want to look into. All Another right. case, yes. Okay. And the Garcias were actually, they actually lost even in the mayoralty and vice mayoralty race. Yes. Yung nanalo po ba kapartido nyo rin? Hindi, Karen, different, different, So actually, I don't know him personally. Oh, wow. Yeah. So, you were a lone ranger? Yes, parang si President Duterte, no, wala akong mayor, walang congressman. Kaya nga, I told them I want to be known as the people's governor because it was the people, who propelled me, who gave me the mandate, Okay. Well, you're giving me goosebumps right now. I mean, just the fact that you actually didn't have a slate. No, I didn't have a slate kasi it was too late na in the game but saka we don't have the funds to do that also, no. So yung sabi ng PDP na yun talaga yung instructions nila na I'll do it the Duterte way. Okay, well, I'll do it the Duterte way. They want me to do it that way, like si President Duterte na walang slate. Okay, wow. Well, I have to say, I mean, would you consider this a miracle win? Yeah, it was a series of divine intervention, and miracles throughout the campaign. I believe. Sabi nga ni Kabsec Ivasco sa akin, looks like the stars are aligning for you. Okay, other than this, no slate, no fundraising, money just coming from your husband. I mean, thank God you had that husband. Let's face it, is number one, Cebu province with 2.7 million votes, 17 million registered voters. So just for our audience, Cebu province has 2.17 million registered voters, and that includes Cebu City, Lapu-Lapu, and Mandaue. Ang Cebu City may 1 million plus pa. Pero ang bumoto lang po sa inyo ay dun sa 2.17 or pati po yung iba? No, yung excluding Lapu-Lapu. Yeah, excluding Lapu-Lapu and Cebu City. So talagang kasi chartered, no? May charter. May charter. So yun ang sistema. So ang bumoto lang po sa inyo, Cebu Province. Pero Cebu City, hindi po ninyo under. Hindi. Pero walang Garcia na doon. Kahit wala sa Cebu City. Yes. Okay. So do you plan to work with the mayor of Cebu City? Are you gonna meet soon? Yes. We in fact we have a meeting tomorrow. Okay. We don't belong to the same party though. All right. So Cebu, the Visayas voted Duterte. I saw the numbers. The top 5 senators are all Duterte. Yeah. Give me the sentiment of Cebu province. Bakit mga Duterte ang Cebu province? Ano ba nangyari? Nanalo rin naman si BBM doon. Yeah, I think something happened, for the past 3 years now. People realize na their lives were better off when it was during the Duterte administration. But actually, 2022,
ano rin naman Duterte pa rin yung mga Cebuanos, nag-ano lang talaga, nag-unit team. Kaya they went for BBM. It's because of Inday Sara. In the same manner that I worked with PFP because nag-unit team, because of Inday Sara. Oo. All right. And so what you're saying essentially, because Mindanao, well, that's expected, went Duterte in a Senate race, but I think Visayas was a surprise to many in Luzon when we saw the data. So is the Duterte stronghold in Cebu and the Visayas? How would you describe it? The data would show from the last elections that nanalo yung Duterte dito. Yeah, nanalo yung Duterte dito sa Cebu. So it shows that talaga yung Cebu ay still a Duterte country. Oh. So I want to ask you, Pam, what do you make of these corruption allegations against Vice President Duterte? I mean, you were from the private sector. We know that in corporate, you have to be transparent. Diba? Corporations will not tolerate any form of corruption. And I believe hindi ka naman politiko talaga. Corporate ang background yung mag-asawa. You're a vice president that does not want to answer how she spent her confidential funds. So ang tanong, how could you support that when you have a different set of values? It's nothing to do with the values, Karen, but it's something to do also with yung iba naman na mga officials, hindi naman talaga din sila nag-declare because it's a confidential funds, So we cannot propel her also to talk about it kasi after all, it's a confidential fund. So I don't know why people are focusing only on her. When there are also other officials in the same situation as her. Pero siya lang talaga yung na-highlight. And somehow it's also unfair. Okay. Saludo. Now, Ma'am Pam. so moving forward na tayo, because this is, as you said, change in Cebu, right? You Yes. said you don't want to overpower, but you want to empower. Yes. What will the Cebuanos feel in the first 100 days? Yeah. What will you implement? Sigurado magkakaroon ng malakihang pagbabago diyan sa Cebu sa pag-upo nitong si Pambari 4. As always, maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Mag-ingat po kayong lahat. Mahalin natin ang Pilipinas. Maraming salamat, Ma'am Karen Davila. Mabuhay ang mga Duterte supporter diyan sa Cebu. Maraming salamat sa inyo. Ibang klase ko kayo. The best.